Alright, isang magandang umaga, gabi, tanghali sa inyong lahat. Good AM and good PM. At welcome sa inyo sa isa na namang, meron na ba? Meron na. Yun, sa isa na namang edisyon, 201st. Tama ba? Okay. 201st. 201 episode. Episode 201 na tayo. Okay. Biruin mo, nakadalawang na tayo noon, ano? At tayo nandito sa Galatians chapter 2. So, Okay. last week, Galatians chapter 1. Nahati natin yun sa dalawa. Yung Galatians, dahil syempre, di ba, galing tayo ng Corinthians, no? Daming problema. Eh, yung Galatians, mayroon din problema. Baka nga mas malala pa eh. Kasi sila daw ay nag-entertain ng different gospel na delikado. Sinabi ni Paul na sumpain. Di ba? Ang sino man Na magpipreach na mag-share, another mag-preach, gospel. another gospel. So, mabigat ito kung ititimbangin mo kaysa sa mga problemang away-away sa church. Although, syempre, problema din Yes, talaga yun. Pero kung titimbangin mo, iba. Medyo iba ang bigat na to. Kasi gospel lang pinag-uusapan. Salvation na. Salvation eh. Which is kung papipiliin ka rin naman doon sa Corinthians, no? Nung tinitimbang kasi po natin yon, yung Corinthians, tama naman, yung gospel nila, talagang mga pasaway lang sila. No? So, yung foundation, yung kanilang pinaniniwalaan, it may be twisted, no, for some ng mga tao doon. Pero yung pinaka-foundation nila, tama naman. Pero ang problema dito sa Galatians, yun nga, foundational. Foundation. Hindi. Eh ngayon, di ba, trabaho ko ngayon, sa ngayon ay nag-accredit kami ng mga daycare centers. So, napakahigpit. Sobrang daming mga indicators na kailangan nila ipasa. Which is, sa tingin ko, grabe, onti lang naman ang sweldo ng mga daycare centers tapos pahihirapan. Nakita ko rin naman yung isang banda na baka kaya talaga sila hinigpitan kasi foundational ito sa bata. Mamali sila ng turo sa mga daycare. Mamali sila ng trato. Dadali ng bata. Yun. Di ba? Napakadaming mga anime, mga pelikula, mga serial killer na ang backstory, childhood nila. Di ba? Kaya mahalaga. Foundational. So sa foundation, dapat maging tama tayo. Kaya kailangan mag-google tayo ng panahon sa pundasyon ng ating paniniwala bilang Kristiyano. Di ba? Eh kasi ngayon, ang gusto ngayon ng mga church, yung mga hindi foundation eh. Kasi ay basic lang yan. So nga lang, doon tuloy nagkakamali. Doon nga nagkakamali. Shallow ang foundation, tapos gusto yung madaming event. Madaming mission. Yes. O, di ba? Magmi-mission ka, hindi mo alam kung ano yung pundasyon mo, yung ituturo mo, or yung being mo, di ba? Minsan peer pressure lang din dahil nape-pressure ka, yung mga ibang church, nagsisent na ng mga misyonaryo. Okay. O yung mga ibang church, ginagawa na nila to, tayo hindi pa. Nape-pressure ka ngayon, gusto mong makiuso, gusto mong masama sa usapin, gusto mong masama sa isang grupo ng mga pastor na di ba? Na may suporta ng gobyerno. Okay. Kasi alam nyo, kapag ang simbahan nyo medyo nagkaroon na yan ng maraming mga miyembro, syempre, ang tingin ng karamihan ng politiko dyan, ano yan, boto. Sige, singit ko lang. Sige. Nung nagkaroon ng batas na separation of church and state, which is madalas ginagamit ito na linya ng mga atheist and agnostic, or even ng mga against, or sabihin natin na hindi favor or iba ang tingin sa simbahan. Actually, hindi kinreate ang batas first and foremostly na separation of church and state because yung church is nangingialam sa government. Hindi. Actually, it's the other way around. Na nagagamit yung church ng government. Yun. Ngayon kasi ang nangyayari kapag kino-call out ng church yung mga immorality and tsaka yung mga lack of accountability ng government, ng church, ang ipinapalag natin is yung separation of church and state. Pero hindi yun ang intended nung unang kinreation. Though we can both agree naman na though syempre iniingatan din na yung church is alam din yung lugar niya sa lipunan, okay? Though I agree din na sabihin natin na
may mga ibang church na hindi nila alam yung boundaries din nila. Okay? Oo. So, kumbaga, pwede rin naman talaga na gamitin yung linya ng batas na yun. I would just like to remind na hindi yun ang original intention. Dahil yung mga author noong batas na yun sa Western is sila mismo ay mga Kristiyano. Oo. Yun. O yun lang, para lang aware tayo. Kasi madalas kasi ang kino-quote kapag kunwari is i-call out ng simbahan yung mga immorality o yung mga misconduct sa government. Uy, labas kayo dyan, ha? Oh, yun. Parang, huwag nyo kang pakalaman dito, Yes, ha? exactly. Di ba may separation? Oo. Di ba ganun? Yun yung laging ginagamit. Lagi naman eh. Not knowing nga na ganun yung start nun. Nature kasi ng taong pag nasa Y, wow, di ba? Parang yun na yung naging, parang yun na, ikaw na. Because we don't want to admit that we are wrong or we don't want to be we don't want to be accountable dun sa mga maling decisions and perceptions natin Humility sa buhay. rin, no? Kasi It takes humility oo. talaga. Kasi once na maganda yung heart mo, ma-accept mo yung constructive criticism sa kanila, di ba? Ganun. Okay. 1. Hanggang 2. Verse 1 to 2 ng chapter 2, mga kapatid. After 14 years, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Barnabas at sinama ko rin si Titus. Nireveal kasi sa akin ng Diyos na dapat pumunta ako doon. Nagkaroon ng private meeting tapos doon ko in-explain sa mga leaders sa Jerusalem ang magandang balita na pinipreach ko sa mga Gentiles. Ayoko kasing mawalan ng kwenta yung mga ginagawa ko ngayon at yung mga nagawa ko na. Okay. So, itong sinasabi niya na Context. nagpunta siya sa Jerusalem na after 14 years, pangalawang visit na niya to. Yung unang visit niya is 3 years after noong encounter niya Pagkabulag. kay Jesus Okay. sa road to Damascus. Okay. So, Ate ka lang. So, di ba nabulag siya? okay. Yung pupunta siya sa Damascus. Then 3 days bulag siya. Oo. So, after 3 years, After 3 years, pumunta siya ng Jerusalem. anong ginawa niya doon? Tayo pag-usap siya doon sa mga apostle doon. Ayun. Okay. Okay. Then, after nun, Nagulat sila, di ba? then after nun, 14 years. Yung Yun. pangalawang visit niya. Pero kumbaga, makikita natin na si Paul, hindi siya under ng discipleship ng mga apostles. Hindi Kundi, siya dumaan sa proseso na... kundi si Paul mismo ay talagang yung revelation na ni Christ is talagang inano sa kanya, So, inopen. sa madaling salita kasi, hindi mo mai-structure. Oo. No, hindi mo maikakahon. Oo. Yung kung ikaw ay magiging pastor o ikaw ay magtuturo ng ebanghelyo, hindi mo pwedeng ikahon. Na ibig sabihin, kailangan dito ka lang sa grupo na to sumama kasi pag di nila approve, wala. Ito rin yung patunay, Brad, na si Paul is yung revelation ay hindi galing sa tao kundi kay God. At saka yung tumawag sa kanya, hindi tao lang din. Si Christ mismo ang nag-call sa kanya. Kaya may ano naman ngayon yan, sir. May nakikita naman ako downside yan. Ano? Lahat na lang ngayon tinawag. Hindi mo na ngayon check and balance. Tapos na kasi yung Bible. Ayun. Okay, yun. Yun lang. Ibig sabihin, tapos Yun na naman ang maisulat. kaibahan ng panahon natin. Oo. Sa panahon Okay. nila. So, mga nung time nila, hindi pa tapos maisulat yung Biblia. Ngayon, binanggit niya dito si Barnabas at saka si Titus. Actually, si Paul, meron siyang 3 particular na mga disciple or tinatawag niyang mga spiritual sons. Si Timothy, si Titus, at saka si Epaphras. Si Barnabas. Si niya? Barnabas is Partner. kapartner niya sa pagmi-ministry. Ngayon, so kumbaga, si Titus, maituturing natin na very dear na disciple ni Paul. So kumbaga, yung tiwala din ni Paul is nandun sa kanya. Isa-isahin natin bakit si Dito. Titus ay remarkable na tao. So tulad nito, Si Titus ay ano ba? si Titus, sa 2 Corinthians, ang daming binanggit regarding kay Titus. So si Titus ang nagbibigay ng comfort sa ministry ni Paul.
Okay. Ano pa? Comfort Siya giver. din yung pinagkakatiwalaan ni Paul na mag-collect ng offering sa Corinthians. Oh, hindi siya greedy Oo. Si Titus din ang isa sa mga una na merong earnest care and concern kay Paul. Kasi dahil mahirap yung ginagawa niya, tent maker din si Paul eh. And then, pag mag-i-inquire kayo kung sino si Titus kay Paul o sino si Paul kay Titus, they are fellow workers in Christ. So, hindi naglalamangan. Walang inferior superior. Oo. Maganda rin dito sa 2 Corinthians 12 verse 18 na they are in one mind and one walk and one spirit ni Paul. And si Titus is a true son in our common faith, sabi sa Titus 1 verse 4. So ngayon, ano ang dahilan bakit si Paul nagpunta sa Jerusalem? Ang Yan. sabi dito, Sige. si Paul ay nagpunta sa Jerusalem as command by God. Kasi sabi dito, I went up by revelation. Okay. So, ibig sabihin, hindi dahil gusto lang Ni-reveal niya. sa akin ng Diyos, Oo. na dapat pumunta ako ron. So hindi dahil gusto lang niya, hindi dahil may Trip lang nag-utos niya. sa kanya, kundi ginaid siya ni God na magpunta doon. Mm. Then, kinommunicate na ni Paul dito yung gospel na na-receive niya kay Christ. So, ito ang good news. Nung kinommunicate niya, tinanggap naman. Okay? Ano yung parang chine-check niya, pinapacheck niya, gano'n? Hindi, sinishare niya. Okay. Siyempre, ganito yun eh. Pag tinanggap nila, so walang problema, naintindihan nila na, So, wala namang problema. Di sana nagsabi kayo noon pa. oo. At saka yung point nun is, tamang gospel at iisang gospel yung tinanggap din ng mga apostol, tsaka siya. Which yun. is ako, sir, personally, may ganun naman talaga. Oo, may ganon. Kahit malayo yung tao, di ba? Hindi mo naman kasama, pero once na naniniwala kayo sa same gospel, your spirit is one. So, May fellowship. tandaan natin na yung kinommunicate niya na gospel na to is yung gospel na sineshare niya sa mga Gentile. So, Di hindi ba yung iba. mga apostol kasi, ang gospel na sineshare nila is para sa mga Jew. Di ba? Okay, ngayon, tinignan niya kung iisa yung gospel. Actually, iisa. Yung hindi i-require sa mga rituals and ceremonies yung isang tao para magkaroon siya ng Kaligtasan. salvation or kaligtasan. Tama. So, kumbaga, yung Gentile, hindi kailangan maging Jew para maligtas. Oo. Which is malinaw yun kay Peter. Oo. Yun. So, kumbaga, kung nag-agree sila doon, alam Kasi yung ni... Jew nga hindi kailangan magpaka-Jew Oo. para magligtas. Kaso nga lang, ang problema, may mga Jew na medyo mataas ang tingin nila sarili nila na, yes, yung Gentile pwedeng masave, pero maging Jew muna sila. Kaya may superiority pa, no? Oo. May Kaya, bakas pa ng mga ano. kaya kumbaga, meron silang desire na yung Gentile magpa-circumcise muna. So, parang nagiging ano siya eh, Parang ano, parang nagiging legalistic yung dating. parang initiation ng gusto. Ah. Kami original Sama lang kayo Ngayon, yung pag-communicate niya na to sa Jerusalem doon sa mga apostol, ginawa niya in private. Ngayon, bakit niya ginawa in private? Kasi ayaw naman niyang i-confront yung mga apostol at ma-humiliate sila publicly kung halimbawa biglang Mag-review. taliwas pala sila o naging legalistic pala sila. So, kumbaga, ayaw niya mag-cause ng mga unnecessary tension Issue. or conflict. Oo, kasi baka syempre pag-uusapan nga naman. Oo, lalong-lalo na at magkaiba ang Jew at saka Gentile. So, kumbaga, iniiwasan niya yung contention or conflict between dun sa dalawa So, na anong yun. lesson doon? So, kumbaga, iniingatan ni Paul yung ministry ni God. Ayun, para di makatiso. Yes. So, kung meron kayong mga disagreement, privately. Okay. So, hindi niya fear, kumbaga, nag-iingat siya, hindi dahil sa baka ma-stumble siya. Hindi naman din yun. Hindi naman siya nag-iingat na baka mamali siya ng share. Hindi yun eh. Ayaw lang niyang mag-create ng unnecessary issue na baka in the long run, yung malaya na pag-share niya dito sa mga tao na to or yung privilege niya na makapag-share sa mga Gentiles, baka mahinder pa ng hindi naman sana umabot sa ganun. So, kaya siya doon nag-iingat. Yan. Tama lang, nasa wisyo siya. Okay. O, Next, 3 to 5. Si Titus nga, nakasama kong pumunta doon. Greek siya pero di nila pinilit magpatuli. Okay. Pero yung iba, hanggang 4 ba? 5. Okay. Pero yung iba, gusto siyang ipatuli. Okay. Meron kasing mga sumali sa grupo namin para mag-spy
Kunwari mga kapatid natin sila sa faith, yun pala, gusto lang nilang malaman kung bakit hindi na under ng Jewish law ang mga taong na kay Christ. Siyempre, kasi malaya na tayo. Tapos gusto nilang maging alipin pa rin kami? Pero hindi talaga kami pumayag sa gusto nilang mangyari. Iniingatan namin ang totoong sinasabi ng magandang balita para hindi yun mawala sa inyo. Tama ka nga. So, ibig sabihin, May nung spy. sinabi, nung sinabi nila kung ano yung, Spy sa nung sinabi ni, GC. nung sinabi ni Paul kung ano yung gospel na na-receive niya kay Christ, tinanggap nila. In fact, ang evidence na tinanggap nila, hindi nila ni-require si Titus na isang Gentile na magpatuli. So, malinaw sa kanila na hindi ang salvation ay by works. Jewish law. Hindi rin by Mosaic law or Jewish law. So, doon pa lang Wala sa malinaw, ritual. malinaw na grace ni God ang salvation. Okay. So, okay doon. Kaya nga lang ang problema, may mga narrow-minded na siguro earnest naman sila or sabihin natin na curious naman talaga sila. Bakit ganun? Ay, may mga may edad ba yan? Hindi naman. Depende. So, kumbaga, ito yung sinasabi na parang nag-e-espiya. Siguro dahil curious sila. Pwede namang honest sila. Kaya nga lang, gusto silang malaman bakit hindi na sila nagpapacircumcise o bakit ganito yung patakaran. Parang iba sa nakagawian natin. Oo, yun. So, sila yung mga minsan nakakapagpagulo or Okay, nakakahinder. sir. Ito may tanong ako, no? Ah, Merong mga culture ba tayo dapat na i-adapt pero Christian pa rin sila? Nagets mo ba? sige, isa Kanya pa. may mga IPs, may mga kultura sila. Ah, Christian sila. Kailangan ba totally bawalan natin sila dun sa culture nila? depende sa culture. Ayun. Nasabi ko to minsan kung yung culture for example, For a talaga dating, namang oo. mali, Oo. kailangan alisin yun. Mm. Pero yung ganito, no, yung culture na pagpapa-circumcise, sa mga Jew kasi yun. So, hindi required na i-adapt ng mga Gentiles. Ba't tayo? Inadapt natin. Tayo yun. Tayo naman, hindi religiously, no? Oo. Ang pressure. Oo. Ang pressure doon is parang yung toxic masculinity din eh. Hindi, tsaka Takot. hygiene. Oo, Yun din hygiene. sinasabing terminology eh. Mm-mm. Pero bakit may sabagay naka-cancel dito yung mga hindi binyaga, sabi, support, di ba? So it's more on societal pressure. Pressure. O, ganun yung point. Pero kumbaga, hindi dapat ganun sa spiritual. Mm. Walang idinadagdag yung circumcision sa Jew kasi, salvation. merong religious, value. Oo. Yung pagiging tuli ng Oo. lalaki. Oo. Kasi kay Abraham. Circumcision of the flesh. Yun yung covenant ni Covenant. God kay Abraham. Ngayon, ang totoong circumcision is not Sa the puso. circumcision of the flesh. It is the circumcision of the heart. So, ibig sabihin, yung repentance, yung totoong turning away from sin and changing of the mind. Ngayon, may sinasabi dito na false brethren. Hindi dahil sinadya na lang maging false brethren, pwede ang tingin naman nila sa sarili nila, tama sila. Kaya nga lang, because of their Curiosity. pagiging narrow-minded or sabihin natin unaccepting dun sa ginawa ni Christ, Baka sila chismoso pa lang. mismo yung sila pa mismo yung nakakahinder. Hindi, pwede namang sila yung mga well-willed and intentioned na mga tao. Kaya nga lang, because nakabound pa rin sila sa Old Testament na mindset. Thinking. Oh. Na thinking, hindi nila ma-accept yung New Testament na ways ni God na ayaw inos na sa lang ng kanila. pagbabago pa, no? Oo. So ngayon, eto sabi dito, these men probably had the best intention, but they were still dangerous men who had to be confronted kasi baka dahil sa kanila, madagdagan ng burden yung mga Gentiles na hindi, kailangan magpatuloy kayo, kailangan ganito. Iisipin nila na merong bearing yung circumcision sa salvation. Anong equivalent yan sa panahon natin? Yung alin? Yan. Anong ito? Nung parang kailangan mo munang gawin to para ka maging Christian. Anong equivalent yan sa atin? Ano nga ba? Ano yung pamiyembro ka ng simbahan? Ganon?
Yung kunwari sa Doktrina, gano'n. yung kunwari sa Kingdom of Jesus Christ ni Kay Buloy, Oo. yung may kailangan magbigay ng ganitong amount of money. 'Di ba? Yung may kota-kota nga sila Oo. tinatawag, 'di ba? Napanood natin dun sa documentary. Mm. O yun. Para tapos yung sinasabi ng mga biktima na may extra service, Mm. privilege, mga ganon. Sa Eh, anak ng Diyos. that is foul and that is Mm. wrong. Ano yung sa tingin mong mga subtle na legalistic way ng mga churches ngayon? Ministry, tingin mo? Nagagamit ba yun? Pwede, tradition. Mm-mm. Yung di mo pwedeng questionin yung pastor. Mga ganun. Yung paggamit ng Bible verses na out of context for their own benefit. Ayun, mga ganun. Out of context na for their own benefit pa. Ayun, mga subtle yung ganun. Mm-mm. O nagagamit yung Bible for personal gain. Mm-mm. O yun. Mga ganun is very subtle. So, sabi dito, kinailangan i-correct ni Paul yung mga ganun tao because they are detrimental or hindrance sa totoong gospel. Again, kaya dapat hinaharap ni Paul yung mga ganitong tao kahit na maganda yung intention nila, kahit na mabait naman yung tao, it is because ang nakasalalay dito is yung salvation. Regardless, no? Oo, regardless noong sabihin natin Intention na niya, intention niya, kung mabait man siya motive or niya. motive niya. Mahalaga, tama yung isineshare patungkol sa Okay. salvation. Malinaw. Okay, verse 6. Wala namang dinagdag ang mga kinikilalang leaders sa Jerusalem sa mensaheng pinipreach ko. Sa totoo lang, hindi importante sa akin kung sino sila. Wala namang paborito ang Diyos. Yun yan. Okay. So, sabi dito, hindi naman siya nai-impress din doon sa mga tinataguri ang super apostle nung mga tao sa mundo or sabihin natin nitong mga nasa church. Most especially kung hindi naman tamang gospel yung isineshare nila. Basta si Paul, since yung Kasi may mga pastor kita. since yung mga command niya is a revelation from God, so ang talagang priority niya na i-preach si Christ at ang audience niya talaga is si God. Di ba sinabi niya, paano siya magiging servant ni God kung ang piniplease niya yung tao kaysa si God? Pero kung ang piniplease niya is si God, bahala na yun sa tao kung sila is ma-inconvenient dun sa katotohanan na sinasabi niya. And again, sinasabi din dito is, may mga Christian kasi na famous. Mahirap kasi yun. Lalo na kung may charisma o sabihin natin na magaling sa pagsasalita, meron people skills, may eloquence. So, kumbaga, Masama ba yun? Hindi naman, kaya nga lang, mag-ingat tayo na Baka yun yung makita lang. baka yun yung makita lang natin or ma-amplify sa mata ng tao. Kasi ikaw, teacher ka, meron kang people skills, na-downside ka naman na parang, na-downplay ka naman. Sinampulan ko yung di ba, parang, magaling ka lang magsalita. sinampulan ko nga yung mga estudyante ko na it is very important to check the facts and information dun sa mga tinuturo sa kanila. So, sinampulan ko sila ng isang kwento na parang horror thriller na kwento. O kinikilabutan na sila nung bandang dulo. Tsaka ko sinabi na yung nagulat sila bakit ganun yung ending. Doon lang na-realize na hindi totoo ikwento. Tapos sabi ko, di ba? Ang daling i-manipulate at i-trick yung mind at emotion ng isang tao. What if yung pinakamagaling na magturo sa atin o yung sabihin nating normal na hindi nyo ine-expect na hindi pala totoo yung sineshare niya is nasa harap nyo na. Pinaliwalaan nyo. O wala na. That's why, dalawa ang merong responsibility when sharing the Word of God. Siyempre, una, yung teacher na double ang judgment sa mga nagtuturo ng batas, salita ng Diyos, and also yung nakikinig. May responsibility sila na alamin at aralin yung tinuturo. Kaya nga si Paul, wala siyang letter sa mga taga-Berea. Why? Kasi inaaral talaga nila kung yung sinerba ni Paul is yun talaga yung sinasabi ng Diyos o ng Biblia. Yun. So, going back, hindi na-insecure si Paul dun sa mga super apostles or sabihin natin na dun sa ibang tao na merong high esteem and reputation.
Kasi just because nasikat yung tao sa Christian community, that doesn't mean yun din yung level ng holiness and submission ng tao kay God. Ayun. So kumbaga, ang mahalaga kay Paul, yung tamang gospel ang napipreach. Wala naman Oh. favorite eh. Oh, so, hindi siya about sa, ulitin ko hindi siya yung about sa popularity, personality, and prosperity. Okay. Okay, 7 to 10. Nirecognize pa nga nila na pinagkatiwalaan ako ng Diyos para i-preach ang gospel sa mga Gentiles at si Peter naman ang pinagkatiwalaang mag-preach sa mga Jews. Ang Diyos ang nag-assign kay Peter bilang apostol para sa mga Jew at siya rin ang nag-assign sa akin para sa mga Gentiles. Nirecognize ni na James, Peter at John na binigay talaga sa akin ng Diyos ang ministry na to. Silang tatlo yung mga kinikilalang leaders ng church. Kinamayan pa nga nila kami ni Barnabas bilang sign na partners nila kami sa ministry. Napagkasunduan din na kami ni Barnabas ang pupunta sa mga Gentiles at sila naman sa mga Jews. Ang request lang nila, lagi kaming maging concerned sa mga mahihirap at yun naman talaga ang gusto kong ginagawa. Okay, tandaan natin si God is ipinagkatiwala niya yung gospel kay Peter para sa mga Jew. Kasi sabi ito yung mga circumcised. Pinagkatiwalaan naman ni God si Paul ng gospel para sa mga Gentile. Ngayon, isinare niya yung gospel na isinare sa Sinishare kanya niya ni sa God. Gentile. So kumbaga nag-agree naman si James. Si James dito yung sumulat ng Book of James, yung kapatid ni Santiago. Jesus. Hindi yung James na kapatid ni John. Okay? Kasi normally, pag binabanggit yung James na kapatid ni John, James and John, son of Zebedee. Walang ganun dito. So meaning, ibang James to. So binanggit si James, si Big yung J. sumulat na letter ay yung Book of James. Tapos si Cephas or si Peter, and then si John. So ibig sabihin, lalong-lalo na si John at saka si Peter, sila yung mga apostle, pioneer ni Christ sa Inner Circle. sa The Big Three. Okay. So kumbaga, kung sila nag-agree sila sa gospel, naniniwala sila na iisa yung pinaniniwalaan nilang Diyos, iisa yung salvation na kanilang Nag-confirm nilalakaran. Okay. 'Di ba? Nag-confirm Sabi walang problema. Walang mali. Oo. Tama, parehas. Kinamayan pa daw. Yes. So kumbaga, Acknowledge. hindi nila hininder na yung gospel is ma-share sa mga Gentiles. Ayun. So sabihin, agree sila sa ginagawa din ni Paul. Okay, good. Isang patunay na agree sila sa ginagawa ni Paul, binigay nga nila si Barnabas. 'Di ba? Para maging katuwang ni Paul. So ibig sabihin, binigyan sila ng karapatan na makipag-fellowship sa kanila and na ma-share yung gospel even sa mga Gentiles. Kaya nga lang, meron sa kanilang paalala na huwag nilang kakalimutan yung mga mahihirap. Ayun. Kasi nga, 'di ba, heavily persecuted ang Jerusalem ng Roman Empire. So mahirap 'yan. Oo. Ngayon, ano ang ginagawa ni Paul para tulungan yung mga tao sa Jerusalem? 'Di ba, tumatanggap siya ng mga hindi naman literal na nagnanakaw, kundi tumatanggap siya ng mga donations from churches na Para ibigay sa na mas able na magbigay para tulungan ito. Kasi nga, natatandaan niya at siya din, ang heart niya is huwag i-neglect yung mga mahihirap. Good. Ayun. Tugma. Okay. Next. Mukhang kaya nating yariin, sir. No. Sige, pwede naman. Tingin mo. Sige, tuloy lang. Tignan mo, 20 minutes pa lang. Sige, tignan natin. Okay. 11 to 13. Nung bumisita si Peter sa Antioch, pinagalitan ko siya sa harap ng mga tao. Uy, medyo na to, Ito na siguro yung peak ng ating pag-uusap ngayong gabi. Okay. Maling-mali kasi siya. Okay. Paano ba naman? Nung di pa dumadating yung mga taong pinapunta ni James doon, kumakain pa siya kasama ng mga Gentiles. Okay. Pero, nung dumating na sila, lumayo si Peter sa mga Gentiles at hindi na siya kumain kasama nila.
Natakot kasi siya sa mga Jews na nagsasabing dapat pa ring magpatuli ang mga Gentiles. Gumaya tuloy sa kaplastika ni Peter ang ibang mga Jews. Pati si Barnabas napagaya din. Hanggang 13 lang. Hanggang 13 lang. Ayun. Okay. So yun yung nangyari. Sir, So sabi dito, pinagalitan daw ni Paul si Peter. kasi kung iintindihin natin si Peter dito is habit na niya na kumain kasama itong mga Gentile na Siyempre, siya Christian apostle. or hindi mga pure-blooded na, sabihin natin hindi sila pure na mga Hudyo. Okay. Basta hindi Jew. Gentiles. Bakit ganun? Kasi 'di ba, unang binigyan ng revelation ni God na mag-share sa mga Gentile is si Peter. 'Di ba nung may nakakita siya ng parang a sheet of curtain going down from Scroll heaven, down, 'di ba? oo. So, sabi niya, kill and eat. Tapos sabi, Lord, far be it na humawak ako, kumain Ano ako uli? na yun. Sabi ni God, yung dineclare ko ng malinis is by no means na wag mo sabihin na marumi. Mm-mm. So, kumbaga, come and eat or dine and, I kill and eat. So, meaning to say, binuksan even ni God yung grace niya na ma-sharean din even yung mga Gentiles. So, ngayon, habit na niya na kumain kasama even itong mga Gentiles na to. Kaya nga lang, yung certain group ni James, okay, sabihin natin na itong certain group na to ay group of circumcision, di natin alam kung intimidated ba si... Judaizers. Yun yung sabi ng iba eh. Okay, kung intimidated ba si Peter sa Grupo na yun. grupo na yon, or sabihin natin na legalistic sila or may nantetreten, di natin alam. Oo. Kung anong dynamics. Ang nangyari, basta, ang nangyari is, ang reaction ni Peter, it is as if na, uy, hindi ko kayo ka-fellowship ah. So, syempre, ang lalabas sa mga Gentiles, kasi kumakain kayo eh. Yun ang way ng... Parang ganito. Tama ba, sir? Si Peter, nakihalubilo na sa Gentiles eh. Kaya nga habit na nga niyang kumain kasama yun. Si Peter. Oo Si nga. Peter to, hindi si Oo. Paul ah. Wala tayong pinag-uusapang Si Paul Peter, dito. di ba? Ah, So, ibig sabihin ni, walang problema, walang masamang tinapay. habit na nga niyang kumain. Yan. Pag sinabing habit ng kumain, ibig sabihin, Wala na tinuring mo talaga. ng family yung mga Oo. tao na to. Kaya nung dumating yung mga grupo nila James, okay, the circumcision group, dahil nga sabihin strict. natin na natakot siya or whatever, for Kung ano whatever man. reason, Oo. so nag-back up siya na para bang hindi nakilala or hindi Ano naka-fellowship yung umalis yung mga siya sa Gentile. table? Ganun? Umalis siya sa table. Para hindi So, ngayon- hindi makitang, ay, nakikikain siya kasama yung mga Gentiles. Oo. Parang gano'n. And number 2, syempre, masasaktan din naman yung mga Gentiles. Ay, bakit biglang naging ganun yung... Di ba tanggap mo kami dahil by grace naman natin tinanggap yung Tama, ating tama. salvation. Medyo There is no offend. longer Jew nor Greek, di ba? Nor male nor female. Parang nakaka-offend naman O pala. kapag master or gano'n. slave. So, kumbaga nakaka-offend talaga. Nag-iba ng yun. grupo, ganun. Parang ito hindi ko pa- kayo kaklas. Parang Ito ganun. pa ang masakit. Si Barnabas nakasakasama ni Paul sa ministry na aware siya sa mga ganun na nadamay. Nahawa. Oo. Ngayon, so dahil publicly nila to ginawa, publicly din silang kailangang i-rebuke ni Paul. Ngayon, baka sabihin natin, ang yabang naman ni Paul. Para aware tayo, matanda si Peter kesa kay Paul. Mas matanda si Peter pala. Ah, Ngayon ilang taon sa tingin. hindi ko lang, pero matanda. Significant yung tanda. Significant to. So, ang makikita natin dito is yung pagko-correct ng mas bata sa matanda. Okay. Ayun. Kaya kumbaga, minsan gagamitin yung verse na do not rebuke the ganito, ganyan, the older man, Mhm. but treat them like a father. Mm-mm. Ang translation ng do not rebuke doon ay do not strike. Mm-mm. Ibig sabihin, wag mo naman parang pagalitan na parang ipagdildilan sa kanilang mali sila. Pero hindi sinabing yung literal na wag mong i-correct. Mm-mm. Pwede mo i-correct. Lalong-lalo na kung ganyan, ha? Walang personalan, ano lang tayo, kung ano lang tinuturo ng Bible, kailangan itama. Kasi kapag hindi niya yung kinorek, baka It is as if na maging culture. Yun. Tapos bang, it is as Tama. if na Tama. ang nangyari is mataas na nation ang Jew na kailangan yung lahat ng Gentile maging Jew muna o magpaka-Jew bago tanggapin. Okay. Oo. So ngayon, meron naman ibang Ah. sa ibang grupo. OA naman pinapalaki. Parang yun lang. Okay. Di ba?
Ngayon, bakit kailangan na i-deal yun ni ano? Yung kahit sa tingin yung ganun kasimple. Di ba? Oo. Ang nangyayari kasi doon, para ang tingin is, may kailangan gawin yung Gentile para maging acceptable sa mga Jew. Itinanggap naman both ni God, yung Jew and Gentile. Kasi yung salvation is by grace naman, hindi ni-require ni God na may gawin yung Gentile na maging Jew. Walang Isabihin ganon. yung mga tao nag-gatekeep. Ganon. Oo. Nag-gatekeep pa. No? No, actually, ganun nga yun nangyayari. Saka hindi, actually, sa panahon ngayon, hindi lang dyan. Oo. Hindi lang sa nation. Kahit nga civil status mo ngayon di ba? Oo. Ay, wala ka pang asawa. Ganito. Ah. Single ka pa din. May, Di ba, parang- may natatandaan ba tayo sa Bible na si Jesus is hindi kumain kasama nung sinner? Di ba binanggit din na si Jesus is Panendong kumakain din kasama ng mga sinner? Tax collector. Oh. So, ibig sabihin, even si Jesus, hindi siya nang paparticular na mga tao na Kristiyano. Tama. Tapos baka makalimutan natin, isa sa mga ginrantan ng prayer ni Jesus ay hindi naman Jew, kundi Gentile. Yung Roman Centurion. Roman Centurion. Yung Syrophoenician woman. Oh. So, bakit tayo magtataka na yung gospel is pwedeng mag-flow sa mga Gentile? Pwede. Ginawa na nga ni Jesus eh. Tayo kaya na mga So, na-rebuke ni Paul. bondservant. Ni-rebuke ni Paul. Bakit? Kasi yung mindset na ay pwede pala yun. Ganun pala, no? Kapag nandiyan na yung mga Jew, kailangan mag-behave tayo ng katulad ng mga Jew. So, tayo Parang may imagine. dumating na teacher na terror. Parang gano'n. Ayun. So, kumbaga, bakit naging ganun yung behavior ni Paul, ay ni Peter? Di ba dapat ikaw, Peter, ang mas nakakaunawa sa mga Gentile? Ikaw nga yung unang nag-share dyan. Tapos ikaw pa yung unang natakot at saka yung unang iwan sa amin sa ere. Kumbaga parang wala sa hulog Oo. Parang gano'n. Ang mangyayari kasi na magiging dating, yung salvation sa Jew lang. O, kumbaga, para may partiality ngayon yung salvation, Oo. yun yung magiging dating Saka parang magiging second class ngayon itong Yes, exactly. Hindi mga naman ganun. Gentiles. Hindi naman Parang madidiscriminate ngayon Oo, sila. hindi naman kasi dapat. Di ba ngayon ganun. uso black na white? Di ba mga ganon? Oo. Kaya nga ang ganda dito oh. Inequality. Sadly, others would follow Peter's lead. The sins of teachers are the teachers of sins. So, ibig sabihin, yung kasalanan ng mga supposedly apostle, nagiging nagiging pangunahing kasalanan yun ng mga member. Tama. Kasi ang unang Ginagaya. gumawa, ginagaya eh. Kaya nga kunwari, one time may kausap ako, kasi sila din ang namumuna, ganito, ganyan. Wala naman po akong mangyaring ganyang pamumuna kung hindi po muna sa inyong bibig nagsisimula yung pamumuna ng hindi tama. Kasi minsan, ang bine-blame natin, ibang tao. Pero sa atin na teachers ng salita ng Diyos, sa atin pala nagsisimula yung ganung pag-uugali. Hindi lang natin ma-recognize. No, hindi na natin ma-recognize. Nare-recognize natin na ibang tao Yung iba, gumagawa. oo. Pero yung sarili natin, ayaw nating i-recognize na ginagawa din natin. Mali yun. So, kumbaga, possible na dahil si Peter ang gumawa nung, gagayahin talaga siya ng ibang tao. Take note si Peter, ano lang niya dito, kumbaga, tandaan natin, ni-restore na siya ni Christ. So, makikita natin na meron pa ring part ng flesh na nagwo-work kay Peter. Ngayon, hindi naman natin kinokondem si Peter kasi yung sinabi din naman ni Paul, the things I want to do, I do not do. And the things I don't want to do, I do. Because doon sa sinful nature na nagwa-war inside niya. Pero nag-agree siya na mali yun. So, ibig sabihin, yung spirit ng Diyos na nasa kanya, Waging war. nagwe-wage war doon. So, ito yung mga examples na mga nagkikick in pa na flesh kay Peter. Okay. Now, dito tayo sa 14. teka lang. Okay. 14. 14 lang. Ah. Hindi consistent yung ginagawa nila sa totoong mensahe ng magandang balita. Kaya nung nakita ko yun, pinagsabihan ko talaga si Peter sa harap nilang lahat. Okay. Sabi ko, ikaw nga Jew ka. Pero kung mamuhay ka, parang di ka naman Jew. Para kang Gentile. Bakit mo pinipilit yung mga Gentiles na Exactly. mamuhay na parang Jew? Oh, yun naman talaga. Binara niya. Oo. Kasi nga,
Kumakain na siya kasama ng mga... Tama ba itong Gentile. ginawa ni Peter? Actually, Ay, ni Peter. Ni Paul. Tama. Tama. Because, Kasi may ibang reading dito eh. Na parang, hindi, nakikibasa lang tayo. Hindi porkit nabasa mo, tama yung ginawa niya. hindi, actually tama. Okay. Dahil publicly ginawa ni Peter yung hypocrisy at meron nang nadamay sa kanya, which is si Barnabas. Ayun. So kung publicly mo ginawa yung hypocrisy na yun, public ka rin dapat i-correct para hindi ka gayahin ng Pamarisan, ibang tao. tama. Pero Kaya again, pala sa church natin, gano'n na. Once na hindi naman public yung oo, private mo yan. oo, Pero once na yung the general public ang madamay, oo. kailangan Public din. Oo. Para hindi nga pamarisan. Oo. Ngayon, sinasabi dito na, ito yung sinasabi ko kanina, na pinakikita kasi na parang kailangan mag-ala Jew, yung mga Gentile, para ma-save. Mm. Parang ganun yung na po-portray Yun na yung picture. kultura, no? Oo. Oo, tama. Kaya kumbaga, Doon lang sa maliit na ginawa nila Ginawa na yun, nila di yun. ba? Hindi lang nila sila kumain kasama. Ang hindi, laki ng epekto. hindi kasi siya simpleng bagay kasi fellowship yun. Fellowship yun. Hindi basta kumain lang. Tama. Meron ng exchange kasi ng buhay na nangyayari doon. Tama. Again, sa kulturang Hudyo, pag kasama ka nilang kumakain, it is as if na part ka na ng Oo. kanilang family. Saka it's in whatever form discrimination is discrimination, di ba? Oo. Di ba nga yung sinasabi natin madalas Oo. sa Nolive, Yung, tinola. ano yan Yung yun? tinola ni Padre Damaso. Hindi ko na natatandaan Yung manok, di ba? Yung parte ng manok na. okay. Di ba may gusto siyang parte ng manok doon? Kung So, tandaan yun. nyo, So, kumbaga, hindi na mahalaga dito yung kosher or whatever. Kasi, kasama Ano na yung kosher? mga Gentiles eh. Ibig sabihin, yung bawal at hindi bawal okay, kainin okay. ng Hudyo. Yung kosher. Okay. Okay, good. Ngayon, kailangan niyang i-correct. Kasi si Peter, gano'n na nga yung pamumuhay, parang hindi Jew. Mm. Bakit niya i-require yung mga Gentile na magpaka-Jew? Siya nga mismo. Ganda ng argument niya, Oo. no? Parang nakakabara talaga ng tao. Pero napaka-simple lang naman. Oo. So perhaps, Peter, others might say, pwede man lang sabihin na, we're not making them live as Jews. But of course they were, because their message was, unless you live as Jews, you aren't saved. This did in fact compel Gentiles to live as Jews. So kumbaga, pag may ganun ka na pag-withdraw, na hindi ka dapat kumakain nun, it is as if na ito yung mas tama, kami yung mas tama, o ganito yung mas tama na hindi kami kumakain kasama nyo. So para maging katanggap-tanggap kayo, dapat Jew din kayo. Mm. O yan. So kumbaga nagkaroon ng elitism, nagkaroon na parang mas angat yung isa. Tama. So ngayon, nadagdagan ngayon yung requirement sa salvation. Hindi naman dapat ganun. Ano naman kaya ang naging reaksyon ni Peter? No. Okay, 15 to 16. Okay. Mga Jews talaga kami since birth. Hindi kami Gentiles na tinatawag na mga sinners. Pero alam namin na tatanggapin ng Diyos ang tao dahil nagtitiwala siya kay Jesus Christ. At di dahil sumusunod siya sa Jewish law. Kami rin naniniwala kami kay Christ Jesus para tanggapin kami ng Diyos dahil nagtitiwala kami kay Jesus. Okay. At hindi dahil ginawa namin yung mga nasa law, kasi nga walang tinatanggap ang Diyos ng dahil lang sa pagsunod sa law. At wala nga nakaka-perfect ng law. Sabi nga sa James 2:10, if you break one law, you are guilty of breaking it all. So, kumbaga, walang Sabi tao. nga ni Dong Abay, di Oo. ba? Walang nang tao. perfectong tao. Diba? Yun nga, walang tao, wala ni isang tao ang magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Dahil wala nga ni isang. Dahil wala ding kakayahan. Si Christ lang ang nagkatawang tao na pinerfect yung batas. At siya din yung naging sacrificial lamb para tayo ay iligtas. So kumbaga, ano na lang ang salvation? Ang salvation is believing or to have faith in Christ. So hindi na kailangan yung mga juju na yan. So hindi siya more on mga outward actions or appearance, okay? Though syempre kailangan may morality tayo na evident, Oo. okay? Hindi Pero naman kumbaga yung- hindi na requirement yung law sa salvation dahil finulfill na ni Jesus yung
law. Ngayon, paano ma-save? Faith in Jesus. So, ibig sabihin, yung paggawa natin ng law or ng works, it is just thankfulness kay God. Kunwari, sinusunod mo to, nag-a-abide, pero hindi mo na siya ini-impose sa ibang tao. Ang true circumcision is hindi circumcision of the flesh. Ulitin ko lang, it's circumcision of the heart o yung pagbabago ng buhay. Sige, kunwari, nagpa-circumcise ka nga, pero wala ka namang pananampalataya sa Diyos, save ka ba? Oo. O ano ang tamang sagot doon? nagpabaptize ka. O nagpabaptize ka, pero Umattend ka ng gano'n. pero hindi ka naman nagre-repent. Pumunta kang manawag. Alang Nakita mo bearing yun. yung crowd, ano yan? Shroud of, ano? Shurin? Shroud of Turin. Shroud of Turin. Ito nga sabi, by the works of law, no flesh shall be justified. So, Malinaw po yan, mga kapatid. ibig sabihin, hindi yung circumcision ang nagpapasave sa Mag tao. tayo man sa mga ritual. Hindi, may mga ano pa nga we are sons of Abraham or children of Abraham. Ang yabang nila yung sila ay lineage ni Abraham. Oh. And even si God kaya mag-create ng children ni Abraham galing sa mga bato. Oh. So, kumbaga, John 1:12, di ba? Mm. And those who receive him, ano yan? Those who believe in him, he gave the right to become children just of God. So, Not the will of the flesh, not by blood, di ba? so, ibig sabihin, hindi tao ang nagpa-save sa sarili niya, Oh. kundi by the grace of God talaga. Kaso nga lang, dahil kahit na alam mo yon pero dun sa ginawa mo naman, Oo. yung nangyari kay... Alam ni Paul yun eh. Mm-mm. Kumbaga, ang hypocrisy ni Paul is nagpadala kasi siya Peter, ni Peter. ni Peter. Alam ni Peter yun eh. Kasi nga, di ba siya nga Oo, alam naman. yes, gentle eh. Alam niya yun eh, na hindi unsafe. Na-pressure ba Oo. siya? Di ate alam. Yes, na-pressure siya. Na-pressure. Oh, yun. And yun Naging na, people pleaser siya. oo. Ganun. And remember, no, sabi ni Paul, paano siya magiging servant ni God if sinisik niya na i-please yung ibang tao more than sa pag-please niya kay God, hindi talaga pwedeng mangyari bagay na yun. Okay. Good. Next, 17 17. to 18. O, di ba mayari natin? Pero kung sa pag-e-effort naming matanggap ng Diyos dahil sa pagtitiwala namin kay Christ, magmumukha kaming makasalanan, ibig sabihin ba nun si Christ ang promotor ng kasalanan? Hindi. Siyempre hindi. Mm. Kung itatayo ko ulit yung mga bagay na winasa ko na, ibig sabihin, mali talaga yung ginawa ko nung una. 18. Okay. So, pinakikita dito na hindi talaga yung workings of the flesh ang magpapalit. Ganun lang naman kasimple yun eh. Okay? Talagang ang salvation lang ay through Christ. Okay. Kaya may binanggit na hindi na ako umaasa na ako ay magiging matuwid pa sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Kundi yung salvation lang natin ay by the grace of God. Now, sabi ba dito, minister ba ng kasalanan si Promotor. Jesus? Bakit? Kasi gina-justify niya yung makasalanan eh. So if God justifies bad people, what is the point of being good? Can't we do as we like and live as we please? And sinagot na rin ni Paul yan. Di ba may mga kakilala tayo na kakilala ni Brother Brian na hindi na daw sila nagsisin kasi nga binayaran na daw ni... Hindi ganun. Okay? Doon ka na If nga... we say that we do not sin, we are liars. O ginagawa din natin sinungaling si God. O mas we matindi make yun. God liar. Oo. But if we confess na nagkasala tayo, si God is faithful and just na patawarin tayo at linisin sa ating mga kasalanan. So the point here is, just because bad na pinatatawad at binibigyan ni God ng way na yung mga makasalanan ay maligtas. Ibig sabihin ba nung kinukonsinti niya yung pagkakasala ng tao? Ganun ba ang point nun? Hindi. Hindi niya kinukonsinti. Kasi kung kinukonsinti niya, wala sana nagbayad ng kasalanan. Hindi sana kailangan maipako ni Jesus sa cross at maranasan niya yung agony na siya yung mag-bear ng sin. Hindi pa konsinti yun. It so happened na yung kabayaran sa kasalanan na kamatayan ang tumanggap si Jesus. Kaya nga pag tinignan mo yung verse na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Pag inintindi mo yung buong verse na yon para sa'yo. Ibig sabihin, para tulungan ka. For the wages of sin is death. Ang tanong, sino ba ang tumanggap ng kabayaran ng kasalanan? Ikaw ba? Si Christ. O siya'y namatay para sa'yo. Ano yung negative na natira sa'yo?
Wala. Kaya nga sinabi na if we are in Christ, who can be against us? Yun yung point. Anong kamatayan pa ang tatanggapin mo kung ang tumanggap na nung kabayaran ng kasalanan na kamatayan si Christ? So yung buong Romans 6:23 is for your benefit. So ang pinapoint out dito is that hindi mo in-earn yun by doing what is right. Tinanggap mo yun because pinanghawakan mo yung kabutihan ng Diyos. Why? Para at the end of the day, walang magyayabang na tao na kaya siya naligtas ay dahil sa nagpaka-Jew siya. Okay? Or naligtas siya kasi kumain siya ng tamang pagkain. Oo. Or sabi natin, di siya nakipag-fellowship sa ganito. Inaalis ni God yung ganun thinking. Hinahumble niya lahat ng tao na kaya I-unite sila niya sa na-save. kanya. Yes. It's because of Jesus Christ, Okay, good. salvation. Okay, good. 19. Hanggang 20. Kung law lang ang pag-uusapan, di na ako nabubuhay para doon. Wala nang epekto yun sa akin. Ngayon, pwede na akong mabuhay para sa Diyos. Namatay na yung dating ako kasama ni Christ sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay, si Christ na ang nabubuhay sa akin. At nabubuhay ako ngayon na nagtitiwala sa anak ng Diyos. Minahal niya ako at binigay niya ang buhay niya para sa akin. So, ibig sabihin, Ganda yan sa English. kung papaanong si Christ ang namatay para sa ating mga kasalanan, hindi ba't enough na hindi na yung sariling buhay natin ang ibuhay natin, kundi yung buhay na ni Christ? Total, siya na ang tumanggap ng kamatayan natin eh. Hindi ba pwedeng tayo ang tumanggap ng buhay niya at hindi na yung sarili nating buhay ang ipaglaban natin? Ayun. Ngayon, syempre, yung accuser ng brethren, si Satan, lagi yan i-accuse na kakasala ka, nagkakasala ka, nagkakasala ka. Again, nagkakasala tayo everyday. Okay? But ang point nun is, hindi na niya matatanggal yung salvation na tinanggap natin. I am speaking sa mga totoong Kristiyano, by the way. Hindi yung sa mga Christian lang na yung totoong Kristiyano na nag-grow in holiness and in maturity in Christ every day. Hindi ito para sa mga hypocrite na obvious naman na may kasalanan, obvious naman na mali yung ginagawa, pero they call themselves as Christian. Hindi, Kapag hindi Christian kayo ang sasabi. totoo, hindi mo daw aabusuhin yung grace. Yes, exactly. At saka, ang tawag dito, hindi siya lisensya para Kung magkasala totoo kang ng... Christian, hindi mo daw yung gagawin. Yung obvious na may mali kang ginagawa, yung kinukwento ka ni Brian, obvious na nangungurakot o nangungurap ka ng pera, and then you call yourself Christian because hindi na kayo nagkakasala. Hindi yun ang turo ng Bible. Bulag ka na. Oo. If you say na hindi ka nagsisin, sinungaling ka. Ang worst, you call Christ God as a liar. Ayan. Ngayon, kung si Christ ang namatay para sa atin, baka naman, pwedeng hindi na yung sariling buhay, yung gusto, yung thinking na maling ang sundin natin. Ang i-mind na natin is yung mind ni Christ. Okay? Yung i-goal na natin is yung goal ni Christ. Yung sabihin natin, i-desire natin is yung desire ni Christ. Kasi patay na yung dating tayo So, ang tinake na natin is yung identity natin kay Christ na simula nung una, yun naman pala talaga dapat. Ngayon, sabi dito, when Paul said, I now live in the flesh, he didn't mean that he lived a chronically sinful life. By the term flesh, Paul does not understand manifest vices. Such sins he usually calls by their proper name, adultery, fornication. So sinabi dito, by flesh, Paul understands what Jesus meant in the 3rd chapter of John, that which is born of flesh is flesh. So hindi tayo maliligtas ng flesh or ng works. So paano tayo maliligtas? Maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng iyon. Which is, kaya ba natin ma-born again on our own? Hindi. Working ito ng Holy Spirit. So again, this flesh, says Paul, is not justified by the works of the law. So yung flesh, ang ibig sabihin dito, the whole nature of man, kasama na yung reason and instinct, wholeness ng man. So,
ano ang mapagpapasave sa atin? Yung fullness ni God. Ngayon, ang maganda dito, in the Son of God who loved me and gave Himself for me, so yun yung pinanghahawakan natin, yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Grabe Ngayon, talaga yung Mm. yung pag-ibig ni God, yung perspective ng pag-ibig ni God sa buhay ni Paul, no? oo, Perspective kasi yan eh. Talagang inari niyang ganap, no? oo. O yun. Pwede kasing hindi mo pahalagahan eh. At saka gawin nating personal. Mm. Kasi gaya ng sinabi ni Paul dito, who gave Himself for me. Mm. Who loved me. So, personal niya Mm. na tinanggap. Why? Kasi personal din niya na inadmit yung lahat ng kanya mga pagkakasala at pagkukulang. So, hindi niya dineny yun na siya ay makasalanan at recipient siya ng grace ng Diyos. Okay. Next, Last, 21. ayokong tanggihan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Kung pwedeng tanggapin ng Diyos ang isang tao dahil sumusunod siya sa law, walang kwenta ang pagkamatay ni Christ. Okay, ito yung sinasabi mo kanina. Yung tao na nauunawaan yung grace ni God, hindi inaabuso yung kasalanan. Totoo naman yun eh. At yung tao na mabuti at sumusunod sa batas, hindi niya pwedeng ma-acquire yung Hindi nga pwedeng salvation eh. Kasi teknikan. hindi naman siya perfect eh. Hindi nga niya pwedeng technical. Oh. At ito sabi ni Paul, kung merong taong perpekto maliban kay Christ at Wala. tatanggapin ni God, ano pat ba't namatay pa si Christ? Ano yung sense na kailangan pang mapako ni Christ sa cross kung posible naman pala na yung tao maging perfect? Oh, yun yung sinasabi niya dito eh. Sabi dito, kung ang pagtanggap ng Diyos ay pwedeng sa pamamagitan ng batas, then naging walang saysay ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Oo. May nasesave naman pala sa pagsunod sa batas, so kaya maging perfect ng tao. And tanong, kaya ba? Hindi. So, ang point niya dito, it's very futile na isik ng tao na masave siya by their own goodness. So, kumbaga parang paulit-ulit lang. At kapag pinipilit mo na nasisave ka because of your own doing, nire-reject mo yung grace. Kasi ito yung core ng gospel. Eh. Yes. Kaya nga yung susunod dito na chapter, Isa sa mga pinakamaanghang. yung Galatians 3 verse 1, yung who has bewitched you? Sino ang kumulam sa inyo? It is because they are trying to achieve their salvation by law, hindi by grace. Okay. Ayan. So, Ayun yun. lang naman. Yun lang Meron kaming Preview. preview para sa next. Ah. So yun lang guys. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Goodbye. Bye.